Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakapapasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Mr. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions. Mr. Speaker, there's already a motion and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. After the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Tiangco, let's allow the members to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll of members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon. Hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House. And this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Habang suspendido, walang sweldo o allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang sinuspending kongresista.
Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Yes, Connie, sa kauna-unahang pagkakataon ay binuksan na sa publiko sa pamamagitan ng live stream ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga flood control projects sa social media page ng ICI. Nila ni live stream ang pagdinig na pinangunahan ngayong araw ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., Commissioner Rogelio Singson at Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agarao Jr. at sumentro ang pagtatanong ng komisyon kung magkano ang natanggap na proyekto sa distrito ni Agarao na ayon kay Singson ay may nagkakahalaga ng 700 million pesos. Pati sa pagtatanong ni ICI Chairman Justice Reyes ay meron din daw na 1.2 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa kanyang distrito. Pero kay Agarao ay mga proyekto raw ito ng DPWH na hindi na nila pinakikialaman. Bagay na hindi nila nagustuhan ni Justice Reyes dahil bakit daw hindi ito pinakikialaman ng kongresista gayon sa lugar nila ito ipinatutupad. Tinanong din si Agarao kung kakilala niya ang mag-asawang Diskaya na umano'y nagbigay ng 9 million pesos na advance sa kanya. Pati na yung pagreregalo na umano kay Agarao ng isang exotic na bulldog. Itinagi ni Agarao ang lahat ng ito. Narito ang pahayag ni Congressman Agarao. Okay, nagpapasalamat sa ICI at binigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag sa mga paratang ng mag-asawang Diskaya. Yun po ay hindi totoo. Wala po akong kinalaman sa mga paratang. Yes, Rafi, pasado lang sa ng umaga kanina nung dumating niya dito sa may isang condo unit sa sa Taguig City, itong mga tauhan ng NBI, Organized and Social Crime Division, para i-implement itong isang inspection order na issue ng Makati RTC para mapasok itong condo unit ni dating ako Bicol Partners of Solidaria Zaldico. At ang pakay, Rafi, itong NBI team na to ay makapatak ng mga karagdagang ebidensya patungkol sa aligasyon ng bid rigging. Yung kaya kasama ng NBI, Rafi, ang Philippine Competition Commission nang mag-apply itong inspection order. So kung natin ito ng korte at sa ngayon, ongoing ngayon sa ating source ay patuloy yung paghahanap dito sa penthouse unit ni Zaldico sa may bahagi nga ng Taguig City. Naghain ng not guilty plea si Juliet Calvo. Isa siya sa mga kapwa-akusado ni Zaldico sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o graft, partikular ang Section 3E. Ito'y kaugnay dun sa maanumalya, di umano yung maanumalyang flood control project na nagkakahalaga na 289 million pesos sa Nauhan Oriental, Mindoro. Si Calvo, ang dating Chief ng Maintenance Division ng DPWH sa Mimaropa, nabasahan na ng sakdal ang 8 iba pang mga arestadong akusado sa kasong graft noong nakaraang linggo. Hindi na isama dito si Calvo dahil hindi nakapag-issue ng produce order ang 5th Division para idala ng BJMP si Calvo sa Sandigan Bayan. Hindi raw kasi nasabihan ang korte na nakadetain na si Calvo dahil sa kasong malversation. Nang maaresto kasi yung mga akusado, tanging si Calvo lamang ang hindi kasali sa kinasuhan ng ombudsman sa non-bailable offense na malversation. Kaya nang maaresto, nakapagpiyansa pa si Calvo sa kasong graft at pansamantalang nakalaya.